Kamusta po mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Ang inyong lingkod po si Kamano ay nagbabalik po at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo. Mangamusta po tayo at makibalita po tayo kay Ma'am Kitty Veronica Duterte, ang bunsong anak po ng dating Pangulo. At kung ano na po ang balita sa kanila doon. At komentuhan po natin mga kababayan. Umpisa na po natin pakinggan si Ma'am Kitty Duterte. Ito na po siya mga kababayan. Veronica Kitty Duterte, good afternoon. How are you today? I'm okay. I'm doing fine. It's a bit more chilly today compared to the recent days. Kaya jacket tayo ngayon. Kit, how was your visit with Tatay Digong today? It was good actually. I'm grateful. I feel blessed that I think he's doing okay. Not in the perfect condition, but okay. It's enough for me, for us. Kit, is it okay to ask during your visit, meron ba siyang mga bagay na gustong matikman ulit such as mga pagkain sa Pilipinas? Or Nagtanong siya kung anong, kasi sabi ko sa kanya, sabi ko, pagsulod ni mo din kami tanan ang namayat, ikaw ang nanambok. So basig kami ang priso. So nagtanong siya kung ano ba yung kinakain mo, bakit nawala na yung taba mo. Sabi ko, yun pa rin, pero I had danggit. Isa sa mga paborito talaga namin kahapon. Luto ni Mama Corpio. Danggit. Tsaka yung talagang maalat na danggit. Then, parang nalungkot ako kasi parang nainggit siya. Parang ano yung mukha niya. Kasi I don't think it's allowed there because of the smell. Correct. So, Also, ayun, for sure pula, danggit, and yung mga inato ganing mga native sa Amoa, labi na ka ng mga parat na pagkaon kay maumag yun na iyahang kanang fitting yun sa iyang taste buds. above all else, does he miss Davao as much as everybody else is? Gipanguntana po na ho kay nagkuan man ka. Yes, he misses the whole Philippines yun, most especially Davao. But I asked him what he misses the most about home. Pamilya yun daw, number one. And then, sunod na ang mga laing butang, mga people, and also the places. Kit, today is the end actually no of the INC rally. Pierre Adi made mention yesterday during sa interview nimo na kung anong ginagawa ng tao, ipagpatuloy nyo lang. Yes. Na were you able to share to him that matatapos na yung rally for today? So, ingon ko na I told him that it's the last day today. Sabi niya, he hopes that everything goes well, especially for the people. For the people. Is there something that he wished to extend to the Filipino in as far as, you know, pagpatuloy ang laban or in as far as... Yun pa rin, ipagpatuloy nyo yan. Kasi nalulungkot siya na actually tinawag niyang parang lawless na daw ang Pilipinas. I informed him also of I think, so many incidents of school violence in the span of a month. Yes. Tapos may bago akong nakita, I think, a school stabbing incident in Zamboanga. Correct. So talagang nalungkot siya at sinabi niya na ipagpatuloy natin to because ipagpatuloy natin kung anong ginagawa natin because we cannot keep going on like this. The country cannot keep going on like this because the lives, especially of the youth, are at stake. Is he aware as well of the developments such as yung mga pag-file ng plunder case sa mga kaibigan niya? Meron siya mga reaction about that? Siyempre, siya, yung parang mukha niya na gano'n, alam niyo yun, di ba? So, parang no comment siya dun na part, pero kaya naman daw yan ni Sen kasi malaki ang tiwala niya and alam niyang may panindigan sila. So, ayun, kasi wala he can't do much kung kahit anong sabihin niya. It's not as if may magagawa siya from inside. So, May question ba kayo guys from the classmates? Yeah. Alvin lang, perfect. but Madamana. Health po. Ang health niya. Health niya, I think na most of you got the hint that I am not as worried these days. Hindi pa rin tayo kampante kasi he is 81 years old. But I think the shift in his mental state has been a big impact to his overall health. Hindi naman sa masaya siya doon. Sabi niya, kailan ba daw matatapos yung pagdudusa niya doon. But he is
he's okay. Actually, no, nagkarakarap ako pasulod, wala ko nidagan ganina, Wala. wala ko nidagan, pero nagkarakara mi pasulod kay malate na lagi ko. Pero pag-abot na ko dito usa ka oras pa ko naghuwat kay nagkaon pa siya. So sige na lang at least no ni kaon. So he's okay. Usa yung ikaon na kay Wa daw siya kahinumdum basta lami daw parat. Ay, wow. Basta parati ay Sa parat. But Kit, for you as a Duterte, no, I know that surname comes with a much heavy burden to some. No, if characterized that. Is there something that you wishes to extend to the Filipino people? I know we always ask that, but perhaps with the development happening in the Philippines, you have a different discerning thoughts or convictions. I think that most of the people, no, most people when they come across us, when they come across me, they think of us as brave people, kanang mga isog yun, kay Bisaya, ay ana. And I get that and I appreciate that. Ang ano ko lang sa inyo, no, I think we should all stand by something. We should all continue to stand by something. We should all, dapat, dili good bend ang ato ang principles ba. So for the Filipinos, you keep standing for what you think is right. You keep standing by what you believe in. Kasi we are nothing without our principles. We are nothing without the very things that we fight and we live by. Kitty, on behalf of the Filipino community all over the world, lumaban kayo kasi we are with you in this fight. Salamat. Mabuhay. Maban tayong lahat. Patuloy sa laban. Mabuhay tayong lahat. Thank you, Kit. Thank you. Yan po mga kabayan, ang ating butihing anak ng ating dating Pangulong Duterte na kanila pong ginipit, grabing pamumulitika at ipinatapon pa sa mga banyaga. Di bali pong bastusin ang ating soberenya at ang ating judicial na mga taong sakim, gahaman sa kapangyarihan at may bisyo pa na pulburon. Hindi po ba? Yan po mga kabayan, nakakalungkot naman po dahil siyempre po ang ating dating Pangulo ay 81 years old na. At siya po ay marami na rin pong karamdaman. Kahit po bumubuti ang kanyang kalagayan ay hindi po mawawala ang mga karamdaman ng dating Pangulo. At ang nakakalungkot lang po mga kababayan, yung nami-miss niya sa kanya pong edad at sa kanyang ginawang serbisyos, halos buong buhay niya ay binigay niyang serbisyo sa Pilipinas, sa ating bansa, lalong-lalo po sa kanya pong lupang sinilangan o sinasabing mahal na mahal niyang Davao City. Hindi po ba? Ay miss na miss niya po Davao City, buong Pilipinas, miss na miss niya ang ating bansa. Hindi lang po sa pagkain, pati po ang kanyang pamilya. Mga kababayan, miss na miss niya na po ang kanyang buong pamilya at ang ating bansa. Kaya lang wala pong magawa ang dating Pangulo dahil nga po paano po siya palalayain kung mismo ang gobyerno po na tinatawag na lupin at bangag ng kanyang ate ang gumastos ng napakalaking pera kung totoo lahat ang sinasabi nila Saldico at ng mga kanyang mga bodyguard na mga ex-marine, ex-soldiers ng ICC. Ang ICC ay nagamit nila sa politika para kay dating Pangulo at gamit pa ang isang damukal daw po di umano na pera ng galing sa ating buwis, pera ng bayan. Paano po makakalaya ang ganyang sistema, mga kababayan? At nahandyan pa ang grupo ng mga makakaliwa, nakapartido na at kakampi ng gobyerno na tinatawag na bangag. Kaya nga po tayo mga kababayan ay patuloy po na lumalaban gamit po ang ating kapangyarihang salita, hanggang salita. Dahil mga kababayan, ang ating pong mga sinasabing mga tagapagbantay, ang ating mga pinag-aral, pinasusweldo, pinakakain, binibigyan ng maraming benepisyo, may mga retirement ba, ay nanatili na po, kasama na po yata sila ang ating mga general di umano ng mga sindikato.
excuse me po, yan po ang nakakalungkot. Kaya nga po, tuloy-tuloy po ang ginagawa po ng gobyernong ito eh. Yung panggigipit po, lalo-lalo sa mga kaalyado ng dating Pangulo, sari-saring panggigipit at sari-saring kaso. Pero umaasa naman ang dating Pangulo na kaya naman nilang maligtasan lahat ng ginagawang panggigipit. Huwag lang gamitan ng puwersa ng ginamit po katulad ng ginawa sa kanya. Ipatapong sa dahig. Napakahirap po makabalik ng bansa pag nakuha ka na ng banyaga katulad po ng ginawa sa kanya. Yan lang po ang pinakamasakit pagka nadala dyan ang mga kaalyado niya dahil nahandyan ang sindikato. Kaya po nakakalungkot at tuloy-tuloy na naman po na nagahari. Tuloy-tuloy po dahil po sa katatapos po ng peaceful rally ng INC ay hindi po nagising. Uulitin po natin, hindi nagising yung sinasabing tagapagbantay natin at tagapagtanggol. Hindi po sila nagising sa katotohanan. Kaya po nagdiriwang po ngayon at tuloy-tuloy po ang pagdiriwang ng mga buhaya at mga sindikato at mga lupin sa ating bansa. Dahil tuloy-tuloy na naman ang ligaya nila, lalong-lalo sa ating kapirahan. Hindi po ba? Kaya dating Pangulong Duterte, magpalakas po kayo at samahan niyo po ng maraming dasal. At ang mga Pilipinong matitino at nakikita po ang mabuti at masama ay 100% po ang suporta po sa inyong pamilya at ang dasal po ng inyo pong kaligtasan at bigyan po kayo ng magandang kalusugan at mahaba pang buhay. At siyempre po ang inyo pong kalayaan. Lagi po yan nasa aming mga panalangin. At lagi po kayo mag-iingat. At ang inyo pong buong sambayanan ay maingatan po sa kapahamakan. At thank you po sa inyong paglilingkod. At hindi po mawawala sa puso't isip ng mga nakasaksing mga Pilipino na katulad po ng inyong lingkod. Ang nakita po namin na ginawa niyong paglilingkod sa ating bansa. Malayong malayo po sa mga presidente na nagdaan at lalong-lalo na ang presidente ngayon. Never pong matapatan ang ginawa niyong serbisyo sa bayan. Sa pagnanakaw, yan, nangunguna sila. Hindi po ba? Maraming salamat po, Ma'am Kitty. Ingat-ingat po kayo dyan. At kay Sir Alvin, maraming salamat po sa inyo, Sir Alvin. Ingat-ingat po kayo. At thank you rin po sa nakagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers, sa mga nagko-comment, like, share, subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Kershaw from Canada, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, Annie Jo, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo de Vinagracia from Bacolod City, Ma'am LB at Sir Manny from North Miami, Florida, USA. Shoutout po sa inyong lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyong mga paggawa at God bless po sa inyong lahat. Taste lang po tayo mga kabayan at ingat-ingat po. Bye-bye!